Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po ulit ang maghapon ninyo? Kamusta po yung pakiramdam na kasama po natin ang Panginoon sa ating buong maghapon? No? Talagang sobrang galing po ng kaya ngayong gabi, bago po tayo magpahinga, matulog, at tapusin ng araw na to, tayo po babalikan po natin yung pinag-uusapan natin galing po sa Roma chapter 15 verse 3. No? Kaya bago po lahat, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan sa maghapong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong proteksyon, sa pag-iingat sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon. Kaya ngayong gabi po ito, bago po kami magpahinga, pag-uusapan po namin ulit ang salitang nanggagaling po sa Roma chapter 15 verse 13. Napakagandang pangako. Napakagandang paalala sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Yan yung pumasahin ko po ulit sa inyo ang salita na galing po sa Roma chapter 15 verse 13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magandang gabi po, no? Habang tinatapos po natin ating mga gawain ngayong araw na to, no? Magdaan po tayo ng konting oras upang balikan ng bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Sabi po sa talata ng Roma chapter 15 verse 13, sinasabi po na ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa ay nagpapalago nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Isipin niyo po, mga sandali o mga oras na ngayong araw na to, kung saan naramdaman niyo po ang kanyang kapayapaan at kagalakan. Ang mga ito ay paalala na hindi tayo nag-iisa kahit sa mga pagkakataong hindi maayos ang lahat, no? Ang presensya ng Panginoon ay nagbibigay lakas upang harapin natin ang ating araw-araw na gawain o harapin natin ang bagong bukas. No? Kaya huwag po tayo mag-alala kung tayo po piling po natin na sobra po tayong trap sa mga ginagawa natin sa maghapon o nasusuffocate tayo sa mga pumapasok sa buhay natin, kung ano yung mga bagay, mga toxicity ng araw-araw natin. Lagi po natin tatandaan na pagkatapos po ng lahat ng pagsubok at po na nangyayari sa atin, kung po tayo talaga yung nananampalataya sa Panginoon, meron po tayong haharapin na bagong pag-asa. May kagalakan po, no? Kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Kaya wag po natin iaalis o ilalayo ang ating sarili sa Kanya. Okay po? No? Ngayong gabi, bago po tayo matulog, gusto ko na po mag-reflect po tayo dito. Paano po ba natin mararanasan ang presensya ng Diyos at ang Kanyang pag-asa ngayong araw na ito? Bago po tayo matulog, paano ba? Diba? Sinagot ko po yung kanina, huwag po tayong aalis. Huwag po nating hahayaan na malayo tayo sa Panginoon para maranasan ang presensya. Okay po? Konklusyon, ang Diyos ay tapat sa bawat araw na nagdaan. Lagi siyang nandiyan para sa atin. Paubayan niyo po sa Kanya ang inyong mga alalahanin ngayong gabi at magpahinga ng may katiyakan. Hawak niya ang iyong kinabukasan. Kaya wag po tayo matakot. Okay po? Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa araw-araw na kasama po namin kayo. Salamat po sa paggabay patungo sa landas na nakalaan po sa amin. Maayos na landas po na nakalaan sa amin. Papasalamat kami, Panginoon, dahil ramdam po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong presensya sa buhay namin. Lord, salamat sa kabutihan niyo.
Salamat sa pagmamahal niyo. Salamat sa awa at sa grasya niyo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo.